tulad ng lagi namin sinasabi, maminamahal, alerto po tayo, tumayo na at magbigay galang sa salita ng Diyos. Ihanda ang mga Biblia, mga kwaderno, ballpen, amen, upang lalo na ang ating isip, ang ating puso. Ating mga anak, itabi po yan, maminamahal, para pagpalain po tayong lahat. Pakinggan po natin Ebanghelyo ng Kaligtasan, dalhin po natin pinagpalang mga aral. Narito po ating beloved preacher, Brother Noel Braganza. Palakpakan natin na malakas sa ating malaban. Praise the Lord. Dakilain at purihin natin ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved ordained preacher, beloved Brother Buboy Nier. Let us all pray, mga minamahal. Tayo po'y sama-sama na muling dumulog sa trono ng biyaya na ating pinakamamahal na Panginoon. Dakilang Diyos, ang banal makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoong Jesus sa apong ito. Patuloy ka naman mangusap sa amin. Ang mga butil na salitang ito, mahal na Panginoon, ay tumimunawa sa aming po mga puso at isipan. Mahal na Panginoon, bago ang lahat, humingi muna kami ng kapatawaran sa lahat na aming po pagkakasala, mapagsalangsa. Lalo na pong abang lingkod, mahal na Panginoon, sa akin wala pa akong magagawa. Patuloy ka naman mangusap, mahal na Panginoon, hallelujah. Sagana sa akin, mahal na Panginoon, hallelujah. Ako'y umaasa lamang sa iyo. Sa iyong kahabagan, sa iyong dakilang karunungan, mahal na Panginoon, na ikaw ang maglagay ng mga kataga na siya lamang aking marapat na banggitin. Mahal na Panginoon, hallelujah. Patuloy mo nawa kaming pasiglahin. Pagtibayin, mahal na Panginoon, hallelujah. Sa namang uri ng mga panlalamig, hallelujah, nagawa ng mga sirkumstansya at gawa ng kaaway sa aming pumubuhay. Sa pangkalatang panalangin ng aming minamahal, Evangelista Weldy Estrada Almeda, maging ay mo po ang minamahal na manggagawa habang hingi namin ng kapatawaran ng lahat ng aming mga pagsalangsang, ay aming sinasaway ang lahat ng demonyong hadlang ng kaaway, demons of doubts, hindrances, and beliefs cast out right now. In the mighty name of Jesus, amen and amen. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Lahat ay magsabi na ng hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Huwag tayong magpalutay-lutay, mga minamahal ko. Hallelujah, sapagkat tayo po'y nasa bahagi na, mga minamahal ko, ng pagdadala na mensahe ng kaligtasan. Kaya sino po ba, mga minamahal ko, ang magpapakita ng interes? Amen? Sa salitang ito ng mahal na Panginoon. Hallelujah, kundi ang kanyang mga anak. Purihin natin ang pinakamamahal na ang pinakamataas sa pagpupuri. Pagluwalhati, pagdadakila at pagsambay na ukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Muli nating iparinig sa mahal na Panginoon yung ating pong matutunog at masigabong palakpak. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. I give double honor and respect sa man of God, sa end-time prophet of our living and loving God, ang ating pong minamahal na Evangelista Weldy Estrada Almeda. At patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo, ang mga perfect examples, mga minamahal ko, hallelujah, sa spiritual na aspeto, mga minamahal ko, ng ating beloved Mama Dear. At naroon, mga minamahal ko, hallelujah, ang mga minamahal ko, hallelujah, mga legacy ang kanilang iniwan. At talagang nagsisilbing guide po sa atin sa ngayon. At ako rin pinagbibigay galang sa kanila pong mga minamahal na mga anak, na sila po, mga minamahal ko, ang umako, mga minamahal ko, hallelujah, ng responsibilidad para ang ating pong banal na ministeryo, ito mga minamahal ko, ipatuloy po sa kanyang pagmimisyon, ang pamamalakay ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa buong Kinapal, at sa lahat ng kanila pong may extension, sa ating beloved pastoral workers, at sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak at beloved servants, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, sa blessed afternoon na kayo pong ipinapaabot, at sa ating mga beloved elders na ating pong kasama sa ngayon, sa lahat ng mga anak ng Diyos na narito, na patuloy na ipinagtatrabaho ang kanila pong mga kaligtasan, at sa ating mga Facebook Live webcast viewers, at ganun din mga minamahal ko doon sa mga subscribers po natin sa pamagitan ng ating YouTube channel.
Blessed afternoon, mga minamahal. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At ating pong tunghayan, mga minamahal ko, ang isa pong napakahalagang tema na napapanahon, mga minamahal ko, na talakayin, mga minamahal ko, in our midst. At ating nga pong tignan kung ano po ito, mga minamahal. Beware of spiritual apathy. Apathy in Tagalog is kawalan ng interes, kawalan ng gana. Amen. So hindi po mahirap ipaliwanag apathy, apathetic. Almost all of us here are familiar with the song, "The longer I serve Him, the sweeter He grows." Amen. Lahat ng mga choirs na familiar sa kantang yan, magsabi ng praise the Lord. Pero it seems, mga minamahal ko, hindi fully nagmamanifest sa ating po may spiritual na buhay. Nakakaramdam tayo ng kawalan ng gana? Yes po ba o hindi? Aminin man natin o hindi, mga minamahal ko, parang COVID-19 yan na kung minsan asymptomatic, hindi nagmamanifest yung mga sintomas, pero nakagapang na pala. It's in our system na pala, na hindi natin namamalayan. So, we define what is spiritual apathy. Kindly, paki-project sa screen. Ano ang spiritual na kawalan ng gana? Spiritual apathy is a creeping, when you say creeping, gumagapang coldness, disinterest, and indifference that may slowly and unknowingly affect and replace the burning zeal of even the most sincere Christians, sincere and on fire. Mga minamahal ko, it's mga hindi po dapat nagsama yung on fire. Dapat hiwalay yan. May mistake, mga minamahal. Paghiwalay yung on fire Christians. So, mga nakita po natin, mga sa screen, na ito palang spiritual na kawalan ng gana ay para bagang isang virus na gumagapang, na dahan-dahan, amen, hindi biglaan, na talagang inaatake ang ating sistema. At hindi po exempted, hindi spared, even the most sincere and on fire Christians. Kaya hindi natin pwedeng sabihin talaga, Brad Noel, dumadalo pa rin naman ako. I'm sure, hindi pa ako apektado nito, hindi pa ako infected nitong pinag-uusapan natin ngayon na sakit na kinakailangan maging maingat at kinakailangan po nating agapan kaagad bago pa man makapaminsala ng husto. Amen? Dumadalo pa rin naman ako. Nagpi-praise the Lord pa rin naman ako. Pero ang sabi ng mga Panginoon, they praise me with their lips, but their hearts are far, far away from me. Kanilang sinasamba ako ng kanilang mga salita, pero ang kanilang mga puso ay malayo at napakalayo na sa akin. Ang sabi ng mahal na Panginoon. So, spiritual apathy is an early symptom of backsliding. Amen po ba? Malakas na amen. Para convince tayo, mga minamahal. Parati nating sinasabi, mga minamahal ko, ang backsliding ay hindi kagyat nangyayari. Ito ay dahan-dahan na proseso. Kaya nga, mga minamahal ko, malimit yung marinig sa pulpit that backsliding starts with a cold heart. Ang pagtalikod, ang tuluyang panlalamig
ay sanhi ng isang malamig na puso. Kaya hindi talaga biro ang pagpapanatili ng tinatawag na spiritual fervor, yung tinatawag na spiritual na kasiglahan. Bakit nga po, mga minamahal ko? Sapagkat, mga minamahal ko, paiba-iba. Fickle, o yung tinatawag na papalit-palit, paiba-iba ang human emotions, mga minamahal ko. At one given time, para tayong mga spiritual giants, warriors and conquerors, ready to repulse, repel, mga minamahal ko, yung mga gawa ng kaaway, walang mga minamahal kwenta sa atin. Talagang itinataboy natin, mga minamahal ko, courageously. Walang makakapigil sa atin. But all of a sudden, we are like a spiritual dwarfs na talagang walang kayang gawin. Helpless. Could not take a fighting stand, mga minamahal ko, at talagang losers. Amen? Paiba-iba. Hindi mo masasabing ang nararamdaman mo ngayong kainitan, mga minamahal ko, ay ganun pa rin sa araw ng bukas. Amen? Kaya walang makapagsasabi, walang makapaghahambog, mga minamahal ko, na siya'y mananatiling nakatayo, sapagkat paiba-iba nga ang mga sitwasyon, mga minamahal ko, na ating kinakaharap, at any given circumstances, pwede tayong maigupo. I heard a resource speaker, mga minamahal ko, na kanyang sinabi, mga na medyo nakapukaw ng aking pansin. Ang sabi niya, mga minamahal ko, when the tough, when the going gets tough, mga minamahal ko, ang sabi niya, the tough gets going. Yun ang talagang inaasahan kong kasunod ng kanyang pahayag, mga minamahal. Pero ang sabi niya, no, the tough gets going. No, the tough gets softened. Ibig sabihin, mga minamahal, yung tough, yung matapang, yung brusko, ay nagiging isang malamya at talagang walang kayang gawin. Hindi kayang lumaban. Amen? The life of Prophet Elijah is a living testimony. Ang sabi ng mga Bible scholars, yung first chapter, mga minamahal ko, or yung First King chapter 18 and 19 are contrasting chapters. Bakit nga po, mga minamahal? Para sa kabatiran ng marami, mga minamahal ko. Yung chapter 18, mga minamahal ko, ng First King, ay talagang makikita mo roon, mababasa mo, mga minamahal ko, ang isang matapang na propeta ng Diyos. Si Prophet Elijah, si Prophet Elias, Propeta Elias. Amen? Na talagang grabe ang kanyang katapangan, na kanyang ipinamalas, kanyang matagumpay na ginapi yung 450 false prophets of Baal. Pero all of a sudden, mga minamahal ko, kung lilipat tayo doon sa First King chapter 19, makikita natin yung isang propeta na dating matapang ay naging duwag na. He's running away for his life. Running scared, fearful, at talagang he even wanted to die. Naging suicidal, di po ba? Si Prophet Elijah. So, makikita natin, mga minamahal ko, anong nangyari kay Prophet Elijah? Na dating courageous, victorious sa kanyang spiritual life, kanyang ginapi ang 450 false prophets ni Baal. Di ba, ang imagine, ang feeling, mga minamahal, pagkatapos ng spiritual victory, ay talaga ang tapang-tapang niya. Amen? Pero nung siya po ay nakatanggap ng life-threatening statement from Queen Jezebel, ano po ang nangyari? Sapagkat ang sabi, nagbanta sa Queen Jezebel, mga minamahal ko, after King Ahab, mga minamahal ko, related the story. Anong nangyari doon sa 450 false prophets ni Baal? Ang sabi ni Queen Jezebel, papapatay ko yan, si Prophet Elijah. Upon knowing it, mga minamahal ko, tumakbo na siya.
Amen? Ang sabi ng mga minamahal ko, hallelujah, talagang I fear for my life. I'm scared. And I'm even wanting to die. Nagtago siya sa kuweba. Pero yung mga minamahal, ang dating matapang ay naging duwag na. So hindi tayo mga minamahal makapagsasabi, mga minamahal ko, hallelujah, na tayo po mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang nanatiling malakas. Amen po ba? At talagang hindi tayo kayang apektuhan o atakihin itong tinatawag na spiritual apathy. Mga minamahal ko na ating pong pinag-uusapan, itong pananamlay na ito, mga minamahal ko, hallelujah. At talagang hindi natin afford, hindi natin kaya to be spiritually apathetic, ika nga. We need to shake it off. Kinakailangan natin pong ipagpag ito at kung we realize na talaga nandito na sa ating sistema at yung sintomas, mga minamahal ko, ay talagang nararamdaman na natin, pero kung minsan in denial pa kasi tayo, mga minamahal ko, then we should be readily cured. Kinakailangan tayong maagapan at magamot kaagad bago pa man makapag-incur o makapag-inflict ng severe damage, mga minamahal ko, more serious than backsliding. Akala nyo yung backsliding, ito yung pinaka-ultimate, pinaka-worst na scenario ng panlalamig. Hindi po. Meron pa pong mas seryoso, mga minamahal, yung worst case na tinatawag, yung spiritual apostasy na tinatawag. Brother Noel, di ba iisa lang yung backsliding and spiritual apostasy na yan? No, for everybody's information po, mga minamahal ko, iba po yung backsliding, iba rin naman po, mga minamahal ko, yung apostasy na tinatawag. Ang backsliding can still recover, can still be restored. Sinabi nga, mga minamahal ko, ng ating pong pambungan na bersikulo, mga minamahal ko, Hosea, chapter 14, verse 4, mga minamahal ko, hallelujah, pwede pa. May pag-asa pa, yung mga nag-backslide. Pero hindi doon sa mga nag-apostatize na. Sapagkat yung mga talagang nagtakwil na, amen, nag-reject na ng kanilang pananampalataya, they have abandoned the truth, mga minamahal, ay wala na pong pag-asa. Paano po ba mapapabalik, mga minamahal ko, yung isang Kristiyano natin, mga minamahal ko, na mainit, alam na niya ang mga katuruan, pero ngayon, bumalik sa relihiyon, niyakap muli ang katuruan ng relihiyon, sumamba uli sa Diyos-Diyosan. Kaya mga minamahal ko, a backslider can still be restored. So, paglilinaw po lamang ito para, mga minamahal ko, maalaman po natin ang difference ng backsliding and apostasy, mga minamahal. Kindly. Kindly, 14:4 ng Hosea. Sa aklat ng Hosea, ang kabanata ay 14, ang talata ay 4, ganito po ang sinasabi, aking gagamutin ang kanilang pagtalikod sa akin, silang iibigin may, amen, sa aklat ng 4, aking gagamutin ang kanilang pagtalikod, akin silang iibiging may kalayaan, sapagkat ang aking galit ay humihiwalay sa kanila. Amen. Palakpakan po natin, mga minamahal, ang pagkabasa ng kanya pong banal na salita. Sabi rito sa wikang Ingles, mga minamahal ko, I will heal their backsliding. I will love them freely, for mine anger is turned away from him. So pwede pa, may pag-asa pa. But not on those who apostatize. Mga minamahal ko, yung talagang nagtakwil na ng kanilang pananampalataya. Ang sabi ko nga sa inyo, sumamba uli sa Diyos-Diyosan. Pagkatapos na maalaman ang katotohanan, pagkatapos na naliwanagan sila, mga minamahal ko, hallelujah. Basahin na lamang natin sa ating pong mga bahay, mga minamahal ko, ang aklat, mga minamahal ko ng Hebreo, kabanatang 6, ang talatay 4 hanggang 6, makikita po natin doon. There's that falling away. Yung pagtalikod na, yung pagtakwil na ng kanila pong pananampalataya. So malinaw na po sa atin, mga minamahal ko, apostasy is far more serious than backsliding. Amen? Backsliding, mga minamahal, kumbaga, mga minamahal ko, talagang tumigil lamang, nagbakasyon lamang, nagpahinga lamang.
Amen? Pero may pag-asa pang makabalik. Amen? Pero meanwhile, hindi po yun ang ating pong pagtutuunan ng pansin. Dito tayo sa mga minamahal ko pag-agap. Dito tayo sa pinakaugat kung saan nagsisimula. Mga minamahal ko yung panlalamig, kawalan ng gana, pagiging dry, mga minamahal ko. At bago pumunta doon, mga minamahal ko sa backsliding and apostasy, mga minamahal, huwag na sanang pumunta doon. Worst case na yung mga yon. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Ang sabi mga minamahal ko, hallelujah, parati nating napapakinggan that prevention is better than cure. Ang pag-prevent o ang pag-agap, what is prevention sa Tagalog? Yung prevention is agapan mo na. Di ba? Baga, pahintuin mo na bago pa man lumala. Di po ba? Kasi pag mga minamahal ko, maglalapat ka na ng gamot, mga minamahal ko sa isang sakit, baka hindi mo malapatan ng tamang lunas. Kasi malala na. Kaya mas maigi na talagang, kumbaga, usok pa lamang, hindi pa lumalaki ang apoy, ay patahin mo na. Kasi baka lumaki ang apoy, mga minamahal ko, mas grabe ang damage na kanyang magagawa. Lahat ng nakaunawa, magsabi ng praise the Lord. Dito muna tayo sa spiritual apathy, mga minamahal. Dito nagsisimula kasi. Binalaan tayo, mga minamahal ko ng Biblia. There's that stern warning from the Bible, mga minamahal ko, na sinabi rito sa Revelation chapter 3 verse 2. Sa aklat ng Apokalipsis, Kabanatang 3, ang talatay 2. Pero basahin muna natin sa English, mga minamahal. Kung ready ang ating mga Bible readers. From the book of Revelations, chapter 3, verse 2. Chapter 3, verse 2. From the book of Revelations, chapter 3, verse 2. Be watchful and strengthen the things which remain that are ready to die, for I have not found thy work perfect before God. Have not found thy works perfect before God. So sa Tagalog, Amen. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 3, talatay 2, magpuyat ka at pagtibayin mo ang mga bagay na natitira, na malapit ng mamatay, sapagkat wala akong nasumpong ang iyong mga gawang sakdal sa harapan ng aking Diyos. Amen. purihin ang pagkabasa ng kanyang banal na salitang ito. Medyo may babala ang mahal na Panginoon sa atin. Ang sabi mga minamahal ko, be watchful, magbantay ka, magpuyat ka, at pagtibayin mo ang mga bagay na natitira. Diba? All is not lost. Meron pang natitira. Amen? Habang nakakapit ka pa, ang sabi mga minamahal ko, na malapit ng mamatay, it's about to die, mga minamahal ko. Sapagkat wala akong nasumpungang iyong mga gawang sakdal sa harapan ng aking Diyos. Mabigat ito. Amen? Pero at least mga minamahal ko, tayo po'y binalaan na. Hindi natin pwedeng sabihin, wala naman akong natanggap na warning, Brother Noel. Hindi ko naalaman yan na meron palang mga early detection of symptoms ng spiritual na panlalamig na atin na mga minamahal ko pag-aaralan ngayon. Yes, we need to detect its early symptoms. Yung kanyang initial na sintomas, di ba may early stage? Di ba? Pag stage 1 pa lang, ay pwede pang mga minamahal ko, hallelujah, talagang ma-prevent yan. Amen? Amen? So what are those early and clear symptoms? Nitong spiritual apathy na ating pong pinag-uusapan ngayon. Number 1, decline of attendance.
Dumadalang na ang iyong pagdalo. Ibang sinasabi natin, malimit natin napapakinggan, dati 3 times a week. Then, yung 3 times a week, naging Friday and Sunday na lamang. Then, yung 2 times a week, mga minamahal ko, naging Sunday Christian ka na lamang. At ang kasunod, naging occasional Christian ka na lamang, na pagka may importanteng okasyon saka ka nagpapakita, and then wala na. Decline of attendance. Ito po, mga minamahal ko, initial. Ito yung early, yung maagang simptomas ng spiritual na pananamlay. Sapagkat ang sabi nga, spiritual apathy is feed off by isolation. Gusto ni Satan, mga minamahal ko, Satan wants you to be a loner. Diba? Gusto niya, mga minamahal ko, nag-iisa ka. Gusto niya, mawala ka o mahiwalay ka sa fellowship ng mga anak ng Diyos. Pinag-aralan natin ng mga nakaraang panahon, ng mga nakaraang araw, that when we are together, we build a hedge of prayer, a hedge of protection. Di po ba? So, we can build a hedge kapag tayo po ay nagsama-sama. Amen? Pinapanatili natin yung mga minamahal ko yung fellowshipping na tinatawag. Sapagkat mga minamahal ko, if we miss the purpose and heart of fellowshipping, mga minamahal ko, manghihina tayo. Mas lalo tayong nawawalan ng sigla, nawawalan ng gana kapag tayo nag-iisa. Pakatandaan po natin yan, kaya ganun na lamang. Amen? Ang panghihikayat, sinasabihan, mga minamahal, huwag makontento sa live streaming. Doon sa mga Kristiyanong may pagkakataon, may kapasidad namang dumalo sa pagtitipon, mga minamahal, huwag makontento doon sapagkat mga minamahal ko, mas lalong lumalala. Amen? Kapag tayo po, mga minamahal ko, hindi na dumadalo, there's that decline of attendance. Pakatandaan po natin, mga minamahal ko, yung napag-aralan po natin noong nakaraang Friday, na yung mga Kristiyano ay naging mas vulnerable na tinatawag. Mas, sila po ay tinatarget ng kaaway. Pakatandaan natin, a lone ranger could be easily sniped by Satan. Sapagkat nag-iisa ka. Dapat nasa pack ka, nasa grupo ka, para protektado ka, para malakas ka. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Number 2, na early symptoms. A dull, lifeless, and unworthy praise. Dati-dati, mga minamahal ko, talagang yung puri mo, mga minamahal ko, talagang tumatalon ka. Punong-puno ng sigla. Amen? Ay talagang very lively. Yung puso mo, mga minamahal ko, ay talagang nagbababling talaga. Pero kumusta na ngayon? Kapag kinakanta yung it's bubbling, mga minamahal ko, yung bubbling mo ay solemn na. Natawa yung ating beloved elder sapagkat totoo. Hindi na tayo makatalon. Diba? A heart full of praise. Yan ang hinahanap ng Panginoon. Make a joyful noise unto the Lord. Ang sabi ng banal na kasulatan. Pero kumusta yung joyful noise mo, mga minamahal ko? Ikaw na lamang nakakarinig. Romans chapter 12 verse 1, mga minamahal ko. I beseech you, brethren. Diba sabi mga minamahal ko, but by the mercies of God that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Ito yung karampatang pagsamba. Hindi deserving ng mahal na Panginoon, hindi deserve ng mahal na Panginoon yung mga lifeless, dull, and mga minamahal ko, unworthy na pagsamba, pagbibigay puri sa Kanya, sapagkat siya ay buhay na Diyos. Amen?
Romans chapter 12 verse 1 sa Tagalog, mga minamahal. Dito po sa aklat ng Roma, Kabanata 12, talata 1, ito po sinasabi, kaya nga mga kapatid, pinamamanhig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katambatang pagsamba. Amen. Purihin natin ang pinakamamalang Panginoon. I don't have to further explain, mga minamahal, sapagkat alam na natin yan. Parati pong nababanggit yan na bersikulo. Na kapag tayo po'y naghahain ng ating pong mga offerings, dapat buhay. Lalo na yung offering of praise. Amen? Hindi po patay, hindi lifeless. Number 3, mga minamahal ko, na early symptom is what you call boredom. Anong boredom sa Tagalog? Pagka-init. Ang haba naman ng gawain. Dati sa reliyon, pakuros-kuros lang. Wala pang isang oras, tapos na. Haba naman ang preaching. Parati tayong nakatingin sa orasan, kaya nga mga minamahal ko. Ideally, wag na magsusot ng relo sa mga anak ng Diyos. Amen? Di ba? Ang tendency natin, mga minamahal ko, may relos kasi tayo. Buti na lang, nakatago itong wall clock dito. Our service become passive na tinatawag. Para bagang nagpapalipas na lamang tayo ng oras dahil sa init. Compliance na lamang, parating sinasabi. Ang service natin, ang turing na lang natin mga minamahal, parang ritual. Na when you say ritual, mga minamahal ko, pagkatapos ng joyful mga solemn song, yung mga patotoo, then wala nang, kumbaga mga minamahal ko, wala nang anticipation, wala nang excitement. Ritual, di ba, mga minamahal ko? Expected na natin, mga minamahal ko, na talagang parang monotonous na. Ang tingin natin, mga minamahal ko, wala nang bago. Paulit-ulit, nakakasawa. Early symptom yan ng panlalamig, panlalata, panghihina. Dumako naman tayo, mga minamahal ko. Pagka may early symptom, mga minamahal ko, at hindi natin naagapan, mga minamahal ko, sapagkat medyo lumala na. Meron pong deteriorating symptoms. Para malaman natin, mga minamahal, gaano kalala. Gaano na kalala? Kumalat na ba? Talagang na-invade na? Nasakop na ba, mga minamahal ko, ang ating whole system, mga minamahal ko, na talagang baka mahirapan na tayong kumawala. Narito mga deteriorating symptoms, mga minamahal ko. Number 1, the Great Commission becomes your least priority. Ating mga minamahal ko, hallelujah, talagang masipag ka, pursigido ka, mga minamahal ko, you see to it, mga minamahal ko, hindi ka nakakatulog sa gabi kapag ka hindi mo ibinabahagi ang kabutihan ng mga Panginoon. Hindi mo ipinapakilala ang mga Panginoon sa ibang tao, sa mga nangangailangan ng kaligtasan. Pero ngayon, mga minamahal, least priority mo na. Bahala sila. Bahala sila sa buhay nila. Maimpyerno sila, basta ako, langit. Pero hindi natutuwa ang mga Panginoon sa ganyang katwiran. Because we are called, tayo po'y tinawag to bear fruit. Tayo po'y tinawag upang magbunga. Sinabi ng Juan 15 ang talata 16, mga minamahal ko, we are appointed. Tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang tinawag ng mahal na Panginoon na magbunga. At kapag hindi tayo magbunga, mga minamahal ko, magiging fruitless tayo, mga minamahal ko, then ito isa sa mga talagang medyo malala na. Amen? Nasakit.
na kinakailangang maagapan. Number 2, compromise stand on holiness. Pag sinabing compromise, mga minamahal ko, talagang, hindi na natin mga minamahal ko, talagang tinitingnan, pagka dating sa kabanalan, white is white and black is black. Nagkakaroon tayo ng mga sariling pwede na ito. Yung mga medyo kaunting, ano lang naman, Brother Noel, a little touch of clinging to the passion of this world. Para hindi naman ako ma-outcast, pwede na to. Maintindihan na ako ng mga Panginoon pagka medyo umiiksi-iksi yung aking palda. Masyado namang losyang yan. Yung wala nang makikita. At talagang hindi ko na maipoplont yung aking curvaceous body. Wow. Kapag ganyan na ang stand natin sa kabanalan, isa ito sa mga deteriorating symptom na tinatawag. Medyo malala na. Number 3, mga minamahal ko, rejection of the concept and principle of giving. Ay, dati mga minamahal ko, we love to give. Ngayon, mga minamahal ko, nagagalit na tayo. Parang may mga patago yung mga nagpapaliwanag dyan, nag-exhort ng giving. Kung ayaw kong magbigay, pandemya ngayon, may intindihan ako ng Diyos. Nasa pagsubok ako ngayon. Diba? Medyo malala na yan, mga minamahal ko na sintomas. Number 4, being indifferent to your fellow servants. Wala ka ng concern. Lack of concern, mga minamahal ko, of being a sisters and brothers keeper. Na isa sa mga minamahal ko, responsibilidad ng mga anak ng Diyos. Kaya mo na talagang naroon na sa panlalamig, talagang mawawala na sa paglilingkod ng iyong kapatid. At kung may kakayahan kang, mga minamahal ko, akayin siya, agawin siya, anong gagawin mo? Bahala siya sa buhay niya. Kagagawan niya yan. Nanlamig yan. Nang hindi ko alam ang dahilan, mga minamahal ko. So, bahala siya. Kanya-kanya naman ang kaligtasan. Huwag natin pamarisan, mga minamahal ko, si Cain, ang sabi mga minamahal, he answered back to God, am I my brother's keeper? Ako ba ay tagapag-ingat ng aking kapatid? Di ba? He answered back to God. Ang sabi ng 1 Thessalonians 5:11, isang talata, mga minamahal, kung ate po talagang ipapasok sa ating sistema. Ang sabi dito, wherefore comfort yourselves together and edify one another, even as also ye do. Magpangaralan, magpatibayan sa isa't isa sa inyo, gaya ng inyong ginagawa. So magkaroon tayo ng malasakit. Magkaroon tayo, mga minamahal ko, ng concern sa ating mga kapatiran. Kumustahin sila. Naalala natin yung patotoo kanina. Salamat sa pangungumusta, sa concern ng aking mga kapatid. Kaya mga minamahal ko, ang aking recovery, aking pagpapalakas ay naging mas mabilis kaysa aking inaasahan. Palakpakan po natin po pinakamamahal ng Panginoon. Number 5. Atin po ba itong itinatala? Mga minamahal, nililista po ba natin? Are we taking notes? Palakpakan po natin po pinakamamahal ng Panginoon. Picky. Dagdagan po natin ng why. Picky on preacher and preaching. Ibig sabihin nito, mga minamahal ko, namimili na tayo ng preacher. Ay, yun na naman, si Kuya. Ay, grabe yan. Pagka mangaral talagang grabe. Talagang nasasapul ako. Nasasaktan ako. Kumbaga sa sili, maanghang mangaral, matapang mangaral. Pero mga minamahal ko, hallelujah, hindi tayo pwedeng mamili. Amen? Huwag tayo natin personalin, mga minamahal ko, ang importante, ang dinadalang mensahe. Sino man ang nagdadala nito, mga minamahal ko, ang importante, ang dinadalang mensahe ng mahal na Panginoon. Amen?
Ang gusto natin mga minamahal, ay yun lamang yung pangapangaral na sweet to my ears. Na talagang para akong dinuduyan. Oo nga, dinuduyan-duyan ka, mahal na kapatid. Pero sa huli niyan, bigla ka na lang ititimbwang. Amen? Sapagkat ang salita ng katotohanan, bagamat masakit, ay dito tayo magkakaroon ng ganap na kalayaan. Palakpakan po natin ang pinakamamahal ng Panginoon. 2 Timothy chapter 4 verse 3. Mga minamahal, kindly. Dito po sa unang aklat ng Timoteo, Kabanata 4, talata 3. Ito pong nakasulat. Ikalawang Timoteo 4:3. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tenga, ay magsisipagbunton sila ng kanilang sariling na mga guro ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. Amen. So magiging picky. Yung mga deteriorating symptom, medyo malala na, picky na, namimili na talaga ng mga ngaral at mga pangangaral. Amen. Na sinabi nga ng Biblia, mga minamahal ko, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. Ng pangangati ng tenga. Ayaw na nga nila ng mga mababagsik, matatapang na mapangangaral. Dapat yung mga talagang sweet as music to their ears. Dapat walang pamimili, mga minamahal ko. I have read a quote which says, mga minamahal ko, ang sabi dito, mga minamahal ko dito sa quote na ito, paki-take note, mga minamahal ko, hallelujah. On spiritual matters, there's no such thing as an uninteresting subject or a boring subject, mga minamahal ko, but only an uninterested person. Sa mga usaping spiritual daw, mga minamahal, walang sinasabi o walang bagay na talagang boring. Ang meron lamang yung mga uninterested, hindi interesadong mga nakikinig. Amen po ba? Kaya mga minamahal ko, take note of this quote, mga minamahal ko. Bakit tayo magiging boring? Bakit tayo magiging picky? Mamimili tayo? Ito'y pangaral ng mga Panginoon. Kinakasangkapan lamang ang mga mangangaral. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Number 6, the last but not the least. Neglecting and abandoning your church ministry. Ikaw daw ay nagpapabaya at talagang tinalikuran mo na ang iyong ministry, ang iyong katawagan. Dati kang mga awit. Dati kang nag-play ng instrument. Dati kang elder. Ano pa? Mga minamahal. Ngunit, mga minamahal ko, ikay nagpabaya na. At talagang, mga minamahal ko, pinag-aantay mo talaga ang mahal ng Panginoon. God's calling is immediate. Amen? Kung may panawagan sa iyong mahal ng Panginoon, nauna dapat. Hindi mo na ipinagpapabukas sapagkat sino ka para pag-antayin mo ang mahal ng Panginoon. Diba? Ang sabi ng Romans chapter 11 verse 29. Kindly. Sa aklat ng Roma, Kabanata 11, ang talata 29, sapagkat ang mga kaloob at ang pagtawag ng Diyos ay hindi nagbabago. Amen. The calling of the Lord is without repentance. Amen? So pagbalik-balik ta rin man ang mundo, mga minamahal ko, hindi nagkamali ang malang Panginoon sa pagtawag at pagpili sa iyo. Nilagay ka dyan, mga minamahal ko, hindi mo sa sariling kagustuhan, sapagkat niloob ng mahal na Panginoon. Amen? It adds color, or it colors your spiritual life. Nakakaramdam ka, mga minamahal ko, ng dryness, ng, di ba, walang kasiglahan, mga minamahal ko. Then, yung ministry mo,
will give color, will add light, mga minamahal ko, sa iyong spiritual na buhay. I don't want, mga minamahal ko, ilalahad ko sa inyo yung feeling na opinionated. I need a volunteer, mga minamahal na magsasabi sa atin. What's the feeling? Yung mga nakaranas mismo, mga minamahal ko ng, di ba? Sila po ay dating ginamit ng Panginoon, but sa hindi natin, mga minamahal ko, maalamang dahilan, sila po ay nahinto. At matagal bago nakabalik muli, mga minamahal ko, sa pagiging mang-aawi, sa ubasan ng mahal na Panginoon. We need, mga minamahal ko, and we get the information straight from the horse mouth, ika nga. Information from the ground. Salamat sa pagpapaunlak ng ating mga kapatid, Brother Deo Rodriguez. Anong naramdaman ng ating mga kapatid? Sabi niya sa akin kanina, Brother Noel, at 23 years old, nagpagamit ako sa mahal na Panginoon. But hindi ko alam kung ilang taon na siya ngayon. So ilang taon siya, mga minamahal ko. At ngayon lang, kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, ang kapurihan ay sa Diyos lamang. Nakabalik ang ating mahal na kapatid. Pero what's the experience? Ano ang kanyang naramdaman para hindi manggaling sa akin? We want to validate kung anong naramdaman ng isang mga minamahal ko tumalikod at matagal na hindi mga minamahal nagpaunlak sa panawagan ng Mahal Panginoon, sapagkat ang pagtawag ng Mahal Panginoon, kung nahinto, tatawagin at tatawagin ka ng Mahal Panginoon. God will speak to you, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang mga minamahal ko, tuloy-tuloy, mga minamahal ko, anak, bumalik ka, gagamitin ang mga mangangaral, Brother Deo, magpagamit ka na. Bumalik ka na uli sa pagpapagamit sa ubasan ng Mahal Panginoon. Narito po ating beloved Brother Deo Rodriguez for just a quick interview. Mga minamahal. Brother Deo, ano ang naramdaman ninyo nung panahon na kayo'y sabihin na natin mga minamahal nanlamig at nahinto na sa inyong pagiging mga awit, pagpapagamit sa banal na ubasan ng Mahal Panginoon? Amen. Praise the Lord po. Ako po ay nakakilala mga mahal sa ating pinakamamahal Panginoon. That was 1995. Dumating po sa akin yung gano'n na pakiramdaman na mahal nung that was 2008 manamahal. Ngayon po manamahal, ang edad ko po ay 50 years old na po. Noong una po ako makakilala sa ating pinakamamahal Panginoon, 23 years old pa lamang po ako manamahal. At that year manamahal, nagamit na rin po ako bilang mga awit. Adult choir po ako na 23 years old manamahal. Tunay po manamahal. Hallelujah. Napakahirap po manamahal na talagang pag tayo mawalay manamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon, wala nang hihirap pa manamahal. Amen. Wala nang mas hihirap pa manamahal ang mawalay sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat nandiyan ang mga maraming pera, marami lahat, pero pinakamahirap sa lahat ang mawalay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lalo na higit sa lahat, yung mga pag-iingat at lalo higit manamahal, yung ating kagalakan ay mawawala. Hallelujah. Talagang napakahirap nandiyan ng talagang lagi ang mararamdaman sa sarili, bagamat nandyan sa maraming mga sabihin natin mga financial, mga napakarami. Ngunit yung takot, kaba, at grabing lungkot manamahal ay nandyan po manamahal. Ako'y nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal Panginoon dahil tunay po yung sinasabi ng ating beloved elder nandyan manamahal na mismo ang mahal na Panginoon ay gumawa ng paraan. Hallelujah. Upang ako'y makapanumbalik. Hallelujah. Praise the Lord. Ako po yung nawalay manamahal ng halos 8 years manamahal. Ngunit dumating yung pagtawag muli sa akin ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, nandun manamahal tuwing ipipikit ko ang aking mga mata. Makikita ko mga bersikulo ng Biblia. Kala ko manamahal, ako'y nananaginip lang, ngunit sinubukan kong ipikit. Ganon din muli manamahal.
At tunay po minamahal, ako'y nakapanumbalik. At tunay po minamahal, hindi rin po karakaraka, tunay po minamahal na parang dumadalo lang din po ako na parang ngunit ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal, Panginoon. Dahil tunay minamahal na kahit tayo dumadalo minamahal, kung sabi nga po ng isang ating elder minamahal, kung wala na yung excitement natin sa ating paglilingkod at excitement sa pangako ng Diyos minamahal, isang mahirap na bagay. Ngunit maraming salamat sa Diyos dahil yung excitement minamahal, ibinalik na pinakamamahal na Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kahit maraming salamat sa Diyos, di man po karapat dapat muling ibinalik upang bilang mang-awit ng pinakamamahal na Panginoon. Kahit ang lahat ng kapatid pasalamat sa pinakamamahal na Panginoon ko lamang. Purihin mga minamahal ko, hallelujah, ang ating dakilang Diyos. Straight from the ground yung informasyon na yan. Validated mismo ng ating pong mga kapatid. And one thing is sure, if we could sum up yung kanya pong mga minamahal na ipahayag, mga minamahal sa atin, nawala yung kanyang joy. Nung simula siyang mga minamahal ko, hallelujah, na talagang, bagamat paminsan-minsan ay dumadalo, sabi nga niya. Pero nawala na siya, mga minamahal ko, sa pag-awit. Naging malamya, nawalan siya ng gana. Sabi pa niya, mga minamahal ko, mas lalo siyang naging prone, mga minamahal ko na magkasala. Sapagkat yun nga, mga minamahal ko, ang mangyayari. Hindi natin maiiwasan, mga minamahal ko. Na kapag tayo po, mga minamahal, nawala ng joy, excitement, ang sabi niya, sa pangako ng ating mong pinakamamahal na Panginoon, there were vulnerable, mga minamahal ko, sa atake, sa wiles ni Satan. Ang mga minamahal ko, if we have these signs and symptoms, anong gagawin? We need to undergo a spiritual check-up. Diba? Parang sakit lang yan. Mga minamahal ko na talagang kinakailangan mag-undergo tayo ng magpa-check up, magpatingin, di po ba? Pero ang masama mga minamahal ko sa mga Pilipino, inaantay muna nilang lumala ang kanilang karamdaman. Kasi natatakot ako, Brother Noel eh. Baka malaman ko ang katotohanan at talagang mas lalo akong mamamatay. Amen? Kaya mga minamahal, nung nagpa-check up, nagpatingin, malala na, stage 4 na, di mas lalo mga minamahal ko, na wala ng tsansa. Sa spiritual na aspeto, ganin din mga minamahal ko. So kinakailangan muna mga minamahal ko talagang mag-undergo tayo. Amen? At meron pong 3 proseso, 3 spiritual processes of healing para sa ating kaalaman, mga minamahal ko. And that is, remember, repent, and renew. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Remembering. Ang nagpapatagin sa doktor mga hindi ka kaagad lalapatan ng prescription eh. Di ba? Alamin mo na mag-establish muna ng historical data. Di ba? Ano bang nangyari? Ano bang iniinom mo? Ano bang mga habits mo? Anong lifestyle mo? Maghilig ako magkakain ng mga matatamis. O anong kauwian yan? Di ba? Ano? Diabetes. Mahilig kang magkakain ng mga matataba at makolesterol na pagkain. Ano ang kauwian yan? Mataas na presyon. Remember, mga minamahal ko, finding out is basically remembering. Anong nangyari? At kapag may mahalagang katanungan na ating itatanong ngayon sa ating mga sarili, what caused me to lose my love and passion for the Lord? Anong dahilan? Bakit ko nawala? Ba't bigla na lamang nawala ang aking pag-ibig? At yung aking passion, yung aking pagiging mainit na maglingkod sa mahal na Panginoon. Bakit nga ba? Anong nangyari? Remember, di ba? Yung unang proseso.
The Lord wants us to remember our first love. Dati kasi nung naunang talagang na first love ka sa mahal na Panginoon, talagang naglalagablab ang iyong kainitan. Amen? At talagang mga minamahal ko, ang sabi nga, mga minamahal ng mga nagpapatotoo, mga minamahal ko, Martes pa lang gusto, Miyerkules na. Huwebes pa lamang gusto, Friday na. Sabado pa lamang ay gusto, Sunday na. Sapagkat they cannot wait, mga minamahal ko. Mainit na mainit. Na first love. Na first love tayo sa mahal na Panginoon. Kaya sabi nga minamahal ko ng Revelation chapter 2 verse 4, Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Atin daw pong iniwanan ng ating unang pag-ibig sa Kanya. Nasaan na yung una ating first love sa mahal na Panginoon ngayon? Dala-dala pa rin natin, mga minamahal ko? Bit pa rin ba natin? O, ano na? Somewhere else? Brother Noel, naiwanan ko na sa bahay. Ay, iniisip mo ngayon, yung kakainin mo sa araw ng bukas. Sabi ng mga mangangaral, yung mga baka mong iniwanan, kung kumusta na. Amen? Yung first love mo, mga minamahal ko, hallelujah, ay mga minamahal, hinahanap ng mahal na Panginoon. Bakit mo daw iniwanan? Sa Tagalog, mga minamahal. Aklat ng Apokalipsis, Kabanatang 2, ang talatay 4. Amen. Ito po sa aklat ng Apokalipsis, Kabanatay 2, talatay 4. Ngunit meron akong laban sa iyo, na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. May tampo sa atin ang mahal na Panginoon na atin daw pong iniwanan ang ating first love sa Kanya. Actually, this is address sa Church of Ephesus, mga minamahal. Itong verse na ito, mga minamahal ko, na earlier, mga minamahal ko, sa una, mga minamahal ko, they received commendation from Apostle Paul. Ibinibida sila ng Apostol Pablo nung una, mga minamahal ko, hallelujah, na sila daw po, mga minamahal ko, grabe ang kanilang kainitan, ang kanilang faith sa mahal na Panginoon, kanilang pananampalataya, at ang kanilang pagmamahal sa mga kapwa mananampalataya nila, mga minamahal ko. Talagang may burning zeal talaga ang mga Church of Ephesus, mga minamahal ko. Sapagkat dito nga po, mga minamahal ko, hallelujah, Ephesians chapter 1 verses 15 and 16, mga minamahal ko. Kindly. Ito yung commendation, yung mga minamahal ko, yung what's commendation, mga minamahal ko, in Tagalog, mga minamahal ko, yung sila'y pinapupurihan. Amen? Talagang sila, mga minamahal ko, hallelujah, binibida, kumbaga, mga minamahal ko, dahil sa kanilang kainitan, ang kanilang first love sa malapanin, naroon, naglalagablab. Kindly. Amen. Dito ang sinasabi, dahil dito ako rin naman, pagkarinig ng pananampalataya sa Panginoong Hesus na nasa inyo at ng pag-ibig na inyong ipinakita sa lahat ng mga banal, ay hindi ako tumitigil ng pagpapasalamat dahil sa inyo na aking binabanggit kayo sa aking mga panalangin. Amen. There you go. Ang sabi ni Apostol Pablo, binabanggit ko kayo sa aking mga panalangin. At ako'y nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa grabe niyong kainitan. Ang inyong pagmamahal ay hindi talaga matatawaran. Pero after 30 years, kumusta? Diba? Sila po yung ina-address dito sa Revelations, mga minamahal ko, chapter 3, mga minamahal ko, or chapter 2, verse 4, thou hast left thy first love in the Lord. Anong nangyari? Bakit nyo nawala? Nag-dissipate? Bakit yung strong motivation ninyo, yung inyong kainitan, ay bigla na lamang parang nasa buyan, mga minamahal ko, ng malamig na tubig? So remembering our first love is the first step. Amen?
At isa pang remembering, mga minamahal ko, remember therefore from whence thou art fallen. Diba? Para tayo mga minamahal ko, hallelujah, masabi natin, ano ba ang nangyari? Ano mga bagay na nangyari? Bakit ako'y nalamig sa mga Panginoon? Ito ang mga bagay na nangyari. Dati-rati kasi, Brother Noel, talagang matapat ako sa pagbibigay. Talagang sinosobrahan ko pa yung 20%. Talagang nagiging 30%, 40% ang aking pagbibigay ng aking offering, tithes and love offering. Dati, Brother Noel, ang kabanalan ay talagang ino-observe ko. Hindi lamang, hallelujah, sa araw na ako'y nananambahan, maging sa bahay, talagang I see to it na talagang I keep myself holy unto God. Pero ngayon, bigla akong kasi hindi na ako nakakapagpuri ng matagal. Hindi na quality yung aking pagpupuri. Mas talagang binibigyan ko ng weight, ng bigat, yung aking, di ba? Pagsusubaybay sa mga teleserye. Hanggang sa gusto kong magpuri, pero kapag nag-uumpisa na akong magpuri, ay naroon na mga naghihikab na ako. At ano ang kasunod ng hikab? Anong kasunod ng hikab, mga minamahal? Tulog na. Nakita ko yung mga palabas sa TV. Ang gaganda ng mga modelo. Very curvaceous, talagang grabe. Dapat hindi ako mawala sa uso. Hanggang sa nag-umpisa, mga minamahal, hallelujah, na talagang ayoko na talagang ipamuhay ang kabanalan. Amen? Remember whence thou art fallen. Alalahanin mo kung saan ka nahulog. Saan ka nadapa. Di ba nadapa ka doon sa mga bagay na yon? Doon ka bumangon, doon ka magsimulang muli. Start all over again. Mga minamahal ko, para alam mo, mga minamahal ko, hallelujah. Doon ka, mga minamahal ko, hallelujah, talagang nagkasala. Nagkaroon ng malaking kakulangan sa mahal na Panginoon. Chapter 2, verse 5 ng Revelation, remember therefore from whence thou art fallen and repent, and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and I will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. So mga minamahal ko, hallelujah, sumusunod doon sa proseso. Amen? We should repent. Kinakailangan po natin magsisi. Bumalik doon sa mga dating ating ginagawa na kung saan na first love tayo sa mahal na Panginoon. Kung saan ang mahal na Panginoon ay grabe ang kaluguran sa atin. Na kung saan ang mahal na Panginoon, hallelujah, talagang naroon ang kanyang mga minamahal ko pagsama sa atin. Ang kanyang mga minamahal ko pag-comfort sa atin. Repent, mga minamahal ko, there's that change of heart. Kapagkat mga minamahal ko, hallelujah, si King David, nung mga minamahal ko, hallelujah, kinilala niya. Diba? Walang nagre-rape ng, hindi natin mga minamahal ko, hallelujah, masasabing tayo ba'y in repentance kapag walang transformation o walang pag-amin. Na basically, pag-amin muna bago yung transformasyon. Di po ba mga minamahal? Pagpapakita ng pag-iba, mga minamahal ko, hallelujah, ng ating mga dating ginagawa. Amen? Pag-amin muna. We have to acknowledge first that we have sinned against the Lord. At anong ginawa ni Haring David, mga minamahal ko, after, mga minamahal ko, committing an adulterous sin with Bathsheba. Tinanggap niya. Amen? Kinilala niya, mga minamahal ko, at siya po, mga minamahal ko, ay nagbakaawa sa mga Panginoon. Humingi ng kapatawaran sa Diyos, mga minamahal ko, for him to be restored. Para siya, mga minamahal ko, hallelujah, ay kasihan ng mahal na Panginoon. Mga minamahal ko, tanggapin siyang muli, sapagkat walang tinatanggap na anak kapag ka hindi tayo nagsisi sa lahat ng ating mga ginagawang pagkakasala sa Kanya. Amen?
Amen? Yung mga minamahal ko, repentance. Yung number 2. 3 R's ito eh. Remember, repent, and renew. Mga minamahal. Psalms 51 verse 1. Mga minamahal ko. Kindly. Dito po sa aklat ng mga awit, Kabanatay 51, talata po ay 1, ito po ang nakasulat, Maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob, ayon sa karamihan ng iyong malumanay na mga kaawaan, ay pinawi mo ang aking mga pagsalangsang. Amen. Palakpakan po natin mga minamahal ko, hallelujah, ang pagkabasa, mga minamahal ko, hallelujah, ng talatang ito. Purihin natin ang maawa ka sa akin, O Diyos. Ayon sa iyong kagandahang loob, ayon sa karamihan ng iyong malumanay na mga kawaan, ay pinawi mo ang aking mga pagsalangsang. Kapag mga minamahal ko, sincero tayo, gusto natin talagang makapanumbalik, then mga minamahal ko, our repentance should be sincere enough. Mga minamahal na mabagbag ang puso ng mahal na Panginoon. Amen? A change of heart. Then yung renewal of commitment. Talagang mga minamahal ko, hallelujah, we see to it, mga minamahal ko, hallelujah, na kapag tayo panumbalik na, mga minamahal ko, hallelujah, we should renew. Baguhin muli, mga minamahal ko, hallelujah. Talagang we start, fresh start. Amen? Pagka dumarating, mga minamahal ko, ang bagong taon, mga minamahal ko, we need to refresh, restart, mga minamahal ko, renew, mga minamahal ko, yung ating commitment, di ba? So, somehow, mga minamahal ko, medyo bumaba, mga minamahal ko, ang kalidad nito, mga minamahal ko, medyo nakakagawa tayo ng mga kakulangan. So, mga minamahal, pagdating ng Enero, panibagong simula ulit, mga minamahal ko, hallelujah, at dito sa renew na ito, mga minamahal ko, na mahalagang proseso. We need to be restored. Amen? Amen? We need to be restored, mga minamahal. Ang sabi nga ni Haring David, mga minamahal, nung siya nagkasala. Anong sabi niya? Nagmamakaawa siya. Bala, Panginoon, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng aking kaligtasan. Restore unto me the joy of my salvation. Sapagkat yun ang mawawala. Kapag pinabayaan natin yung spiritual na kawalan ng gana, ang sabi nga ng ating mahal kapatid kanina, his life become joyless. Diba? Hindi naging joyful ang kanyang buhay. Nung siya, sa mga panahon na yun, mga minamahal ko, imagine mga minamahal ko kung, let's count it, mga minamahal. Ilang taon bago siya nakapanumbalik na magpagamit uli bilang mga awit. At 23 years old, 50 less 23 is 27. Napakatagal na panahon. Amen? Pero ang sabi nga niya, ako'y nagpapasalamat sa mahal na Panginoon that He restored me. Mga minamahal ko, hallelujah. Kanya akong pinanauling muli. Ang aking kagalakan, hallelujah, ay nanumbalik. Ang pangako ng mahal na Panginoon ay biglang nagkaroon uli ng kulay sa akin. Ang sabi niya, mga minamahal ko, pinanghawakan ko muli ang pangako ng Diyos na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Mga minamahal ko, hallelujah. Psalms 51, verse 12 and 13, sa ating mga tahanan na lamang, mga minamahal ko, hallelujah. Pero ang sabi ng talatang ito, restore unto me the joy of my salvation and uphold me with thy free spirit. Create in me a clean spirit, O Lord, a right spirit, O Lord. Then I will teach transgressors thy ways, and sinners shall be converted unto thee. Upang ang mga makasalanang din katulad ko ay magbalik loob sa iyo at maging converted. Talagang hindi lamang makumbinsi, kundi mga minamahal ko, hallelujah, mapanauling muli sa iyong poder. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Remember, repent, and renew.
tatlong mahalagang proseso ng healing, ng kagamutan. Spiritual healing ito, mga minamahal. Amen? Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po'y umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napapagod ka na nga ba? Napapagod na nga ba tayo, mga minamahal? Pero dapat hindi manghinawa ang mga anak ng Diyos. Tayo po ang pinangakuan. God is a God of promise. Hallelujah, hallelujah. Panghawakan natin ito. God cannot lie. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y naghihina? Batid ko ang iyong nadarama. Mga paghihirap mo at pagluha. Ngayon ba'y alis ka pa? Batid mo pagbabalik ko'y malapit na. Hanggat sa akin ay lumapit ka. At sa bisig ko'y ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking bibig, bintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, napapagod ka ba? May oras pa! There's still a time! Oras! Lingkod, ikaw reconcile to God. hihina. For us to repent! For our sins! Ang iyong Umabot na! Umabot na sa harapan ng mga Panginoon! mga paghihirap mo at pagluha. Let us renew! Ngayon ba'y aalis ka pa? Pati mong pagbabalik ko'y malapit na. Ano sa akin ay lumapit ka? At sa bisig ko'y ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, ang puso ko'y iyong marinig. Anak, labis kita iniibig. Ano sa akin ay lumapit ka? At sa bisig ko'y ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, bintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, napapagod ka ba? Nakaramdam tayo ng kapagod. Sa Pagkainip. iyong paglilingkod, ikaw ba'y Paglalata. naghihina? Pati ko We should shake ito! Ipagpag ito! And let not the spiritual apathy that will overtake us, overwhelm us! at pagluha. Ngayon ba'y Ay
wala Panginoon. Hallelujah, mechanical service na para tayong robot, mga minamahal na nagpapabot ng apoy sa kanila. Malalim ka amazing at tuwid! Buhay! Buhay na pagsamba! At sa bisig ko, ika'y makahinga. Ulo ko'y hilig sa aking dibdib, titig ng puso ko'y iyong marinig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka. At sa pising ko'y mamahinga. Umihilig sa aking dibdib, titig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit. At sa bisig ko'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pitig ng puso ko'y iyong marinig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin lumapit ka. At sa bisig ko'y ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pitig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, labis kitang iniibig. Hallelujah. Purihin natin ang napakabait at pinakamamahal na Panginoon Kristo. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. From time to time, Panginoon, pinapaalala mo sa gaano mo kami kamahal. Hallelujah. Magawakan mo kami. Na kami magkumapit. Strengthen us, protect us, Lord. Na kami po, Panginoon, hindi makaramdam na spiritual, na kawalan ng gana, panlalata at paghihina. As we journey unto you, muli na tayo pinagkamamal ang Panginoon. Hallelujah. Tayo may dumago sa mo, kanya-kanya mga pangangailangan. But as usual, unahin po muna natin ang pangangailangan ng ating pong banal na iglesia. Panalangin po natin, hallelujah. Pananatili ng kalusugan, kalakasan, dagdag na mga taon para sa ating pong minamahal na Evangelista Weldy Almeda, maging ating pong mga minamahal na mamanggagawa. Let us all pray. Dakilang Diyos sa pagbanal. Nalalaman mo, walang Panginoon, hallelujah. Ngayon mga pangangailangan. Subalit, hallelujah, bilang mga anak mo. Hallelujah, amin munang unahin ang pangangailangan ng aming pong banal na iglesia, ang pananatili. Hallelujah, ng kalusugan, kalakasan ng aming pong minamahal na Evangelista Weldy Almeda. Maging kanyang minamahal na mga anak. Totoo, beloved Almeda clan. Maging aming pong mga minamahal na mga magkagawa. Nakilang Diyos sa pagbanal, pagkapayarihan sa lahat. Malang Panginoong Isus, hallelujah. Malang Panginoon, keep our beloved evangelist, hallelujah. Weldy Almeda healthy.
including his family circles. Mahal Panginoon, hallelujah, hallelujah. Mag-iayos po mga minamahal na mga magkagawa. Patuloy po sila, mahal Panginoon, itaguyo, kaligayin, ligapi. Hallelujah, manatili sila sa kanilang mga katawagan. In Jesus' name we pray. Amen and amen, hallelujah. Para sa ating mga personal intentions, hallelujah. Ipatong po natin ang ating mga kaliwang kamay sa ating mga ulo na. Isipin po natin, hallelujah, ang mga karamdaman, ang mga balakid na umahadlang pa sa atin sa mga oras na ito. Kung tayo po inatake ng mga panlalamig ng mga sintomas na ating po napag-aral, shake it off, ipagpag po natin, mga minamahal ko, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Nakilang Diyos sa magbanal sa iyong makapahirang pangalan, aming sama-samang sinasaway, pinapalayas. Hallelujah, ang namang uri ng demonyong karamdaman. Hallelujah, demons, diabetes, heart diseases, skin disease, leukemia, TB, diabetes, cast out in the mighty name of Jesus. Vices begin in Jesus' name. Be spiritually blessed. Be spiritually blessed. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Let us all shout, mga minamahal. With all our might, para tayong mga batang tatalon, mga minamahal ko, hallelujah. 3 times, ang makalangit na katagang, hallelujah, praise the Lord, ay huwag mawawala sa ating po mga maging bukang bibig po natin, mga minamahal ko, amen. 3 times, mga minamahal ko, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the mighty name of Jesus. At tayo na po idarako sa ating pong mga mahalagang announcement, mga minamahal ko. Narito po ating beloved ordained preacher, beloved brother Buboy Nian. Pumalakpak muna tayo sa ating malapayang God bless po ating beloved Elder, Brother Noel, sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. At maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na talagang lagi tayong hands-on at on time na pinapangaralan. Amen. Amen. At marami pong benepisyo talaga sa palaging narito sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. Talagang yung mensahe na yan, maminamahal, ay talagang napapanahon, tamang-tama po para sa atin. May naalala po ako diyan, nabasang libro, maminamahal, isang Chinese preacher na matagal na pong nangangaral, grabe po, ka-anointed na Chinese preacher yun. Hindi niya nabantayan ang kanyang sarili na kahit tumatayo siya sa pulpito, mayroon na po palang nabubuong panlalamig sa kanya at mayroon na po silang backsliding heart. Bagamat nangangaral siya ng mabuting balita, mayroon na po siyang kakulangan sa kanyang puso, sa kanyang isipan, na bagamat nagdadala siya ng mensahe ng kaligtasan, maminamahal. Dumating siya sa punto na sa kanyang pangangaral, basta't matapos na lang, yung sinasabi ng mga tumatayo dito na naging passive worshiper na lang. Naging passive preacher na lang siya, maminamahal. Matapos lang yung kanyang mensahe, matapos lang yung kanyang pangangaral, talagang out of ano na lang, yung kanyang duties. Compliance. Amen. Amen. Alam niyo, maminamahal, na-realize niya. Ang kanyang mga miyembro, grabe ang kagalakan, grabing kainitan. Pero siya, maminamahal, may vacuum sa kanyang puso, sa kanyang isipan. Nag-search po siya, maminamahal. Sabi niya, mahal na Panginoon, napakalaki ng aking kakulangan. Napakalaki ng aking mga pagkukulang. Nagsisi siya ng husto, maminamahal, at hiningi niya kung paano po si King David, si Haring David, na talagang grabe ang kanyang pagsisisi, ibalik ang kagalakan sa kanyang puso't isipan. Kanya itong pinagpapasting, maminamahal. Kaya yung mga kapatid natin, kapag pinagpapasting kayo, hindi kayo sinusubok. Kapag may chastisement sa inyo, nararapat lang na pagpastingin kayo para yung cold heart, amen, amen, ay mapalaya kayo, amen. Pagmamahal yan ng mahal na Panginoon.
Dahil kapag ka nagugutom ka, talagang ma-realize mo, ganito pala ang paghingi ng tawad sa mahal na Panginoon. Ngayon, na-realize po ng pastor na ito, maminamahal, ang kanyang pagkukulang, ang kanyang pagkakamali. Nag-fasting siya ng 40 days and 40 nights. Imagine. Nung mag-fasting siya, maminamahal, pinakita lahat ng mahal na pinag-flashback, lahat ang kanyang ginagawa. At ang sabi niya, salamat sa mahal na Panginoon. Dahil ang pastor na ito, alam naman po ninyo sa China, alam na po ninyo ang turo diyan, talagang mahigpit po, talagang underground po ang mga churches diyan, na nagtatago sila sa mga dungeon habang nangangaral. Talagang grabe po ang paghihirap nila. Na-realize ng pastor na yun, maminamahal, gaano siya kapinagpala, na sa kabila ng lahat, nagawa pa rin nila ang pananambahan doon sa China, na ipangaral ang mabuting balita, na ipangaral doon sa mga communist Chinese, ang Ibanghilyo ng Kaligtasan. Kaya sinulat po niya yung libro na yan. Naghahanap kami ngayon na minamahal, hindi na namin nahanap. Dahil yung aking kaisa-isang kopya, ibinigay ko sa ating isang kapatiran din sa Doha, Qatar, nung ako'y mapunta roon. Dahil na-challenge ako sa kanila dahil napakalayo talaga ng lugar nila. Wala silang mababasa-basa na magagandang mga babasahin. Kahabagan ng mahal na Panginoon, maminamahal, talagang very nagiging katuwang talaga ang ating dearly beloved Mama Dear, maminamahal. Ang dami pong mga reading materials niyan. Pero mag-ingat lang po tayo sa pagbabasa, lalo na po yung mga tumatayo sa pulpito, kung lihis na doon sa pangangaral ng ating mahal na pastor, na ating beloved Mama Dear. So, gawin lang nating example, gawin lang nating babasahin na makaka-encourage, maka-enlighten ang atin pong buhay spiritual. Malaking tulong, mga minamahal. Praise the Lord. Purihin ang ating Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ganun tayo kamahal ng ating Diyos na buhay. Praise the Lord. At regarding po dito sa ating proyekto, ito na po, tag-ulan na nga po, nakikita ninyo kapag umuulan, pumupunta dito tayo sa gitna dahil may mga tumutulo po ng mga lugar diyan. At hindi pa po namin vulcanize, nalagyan ng bulkasil. Di pa po nalagyan ng bulkasil kaya mayroon pang tumutulo. Mayroon na pong siyam na yero na nilagay niyan. Mayroon pa nga pong isang extra diyan. At in advance na po natin, maminamahal, at mayroon naman po tayong pondo doon sa ating ministerial tithes na ang sabi ko nga po sa inyo, atin mo nang gagamitin dahil talagang urgent po na kailangan na mapapalitan. At ating dalawang adult choir elder na nag-volunteer, 2 araw nilang ginawa, maminamahal. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Yung po sinabi kanina ng ating mga ngaral, gaano maminamahal na atin po talagang pagtulong-tulungan itong ating bayit sambahan na maayos. Amen? Amen? At hanggang December po itong ating special offerings. Kaya yung ating minamahal na mga kapatiran, nandyan, online, sa webcast, sa YouTube, na gustong tumulong, na talagang galing naman po talaga sila dito sa San Carlos, at medyo maluwag-luwag sila. Amen? Yung atin pong mga CRs, maminamahal, na kailangan po nating mabubomba yan. Ngayong medyo tag-ulan, madaling mapuno yan. Ang pagkaalam ko po, every tag-ulan yan, madaling mapuno. So, atin pong bubombahin ng tubig, palalabasin po natin para tataba yung kanilang palay. Dahil kung magbabayad po tayo ng sip-sip, medyo yung nagsisip-sip kami na mahal, ang mahal ng bayad. 12,800 yata yung sinabi sa akin. Per ano pala yan, per cubic, yung gaano kalalim at gaano kalaki yung deposito. Actually po, tatanggalin lahat. At kung nagtataka yung ating sa sisters, hindi pa umaapaw. Itong sa brothers ang umaapaw. Hindi ko naalala kung nasiminto ba yan sa ilalim. Kapag nasiminto kasi sa ilalim, hindi po mag-a-observe. So, pero po itong sa sisters, hindi naman po umaapaw yung sa sisters kasi dalawa pong ating deposit yan. So, atin pong gawin ng proyekto yung ating palikuran dahil isa po yan sa nabanggit ng mga beloved babies na siyempre po, kayo po na mga nagsi-CR dyan, mandidiri po kayo kapag pupunta pag hindi maayos.
So itatiles po natin lahat ng ating mga CR. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Isa sa proyekto po natin yan. Itatiles po natin at ayusin talaga yung ating pong mga palikuran. Amen. Amen. Praise the Lord. At isabay na rin po namin yung ating tubig na magkaroon tayo ng running water na kailangan dahil yung nag-i-stay na nag-aayuno ng mga aawit. Nakapila sila maminamahal pag hindi sila nakakaipo ng tubig, yun lang flow ng nawasa ay napakahina. Kaya magdadagdag na naman tayo ng motor para bubumbahin yan para may pressure na po dito sa loob. So talagang may halaga na naman na atin pong lilikumin diyan. So hanggang matapos itong taon na ito, walang imposible sa mahal na Panginoon. Amen? Magkaroon po na improvement ang atin pong bahay-sambahan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yan, maminamahal, ang ating kinukuha na special offerings. Amen? Amen? Praise the Lord. Nariyan pa po ba kayo, maminamahal? Huwag kayong wag mamadali dahil sabi nga ng ating beloved Mama Dear, kapag ang presensya ng mahal na Panginoon kumikilos pa, nandito pa sa ating kalangitan, huwag natin basta-bastang alisan yan. Ang ating pong nalikom last Sunday, 1,334, then last Wednesday, 443, at last July 16, Friday, 310. So total of 2,087. Pero po yung ating 2,087, yung atin pong ginastos ay nagpaluwal na po tayo, nagpapalabas tayo ng 6,000 dahil urgent nga po, mababasa po tayo. At nalalagyan po yung dad sa unahan, hindi na po nababasa. Itong dito, medyo bolkasil na lang po ang kailangan, yung mga tumutulo-tulo na konti. At yan, maminamahal ang ating pong pagsikapan na itong linggo na to, kung umulan man ang umulan, hindi na po tayo mababasa dito sa loob. At the same time, gagawin po natin kung susobra at susobra man ito, huwag kayong mag-alala. Marami pong paglalapatan ng ating pong special offerings na ito. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Makiisa tayo, maminamahal, dahil kayo po ang gagamit. Amen. Amen. Kayo ang gagamit ng palikuran. Kayo ang sisilong diyan. Kaya kailangan makiisa tayo. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At atin pong tinatawagan natin pong beloved brother Deo Rodriguez upang atin pong ipanalangin na po yung atin pong ipagkakaloob na special offerings para maminamahal pagpalain po tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. At welcome po muli sa mga ating minamahal na kapatid. Last Friday pa po nakikinig ako ng kanyang patotoo. Ang sabi niya, ang tigas ng puso ko kahit anong sabi ni Kuya, hindi ako nakikinig hanggang pinalo na ako ng pinalo. Ngayon, hindi talaga siya maminaman makatakas sa kanyang tungkulin. Kapag tinawag ka naman ng Panginoon sa isang tungkulin, sabi nga ng ating mga ngaral, wala pong makakatanggi. Palakpakan natin ang ating malapayan. Praise the Lord. Praise God. Amen. Praise the Lord. Mapagpala po namin ang mga Diyos sa makapangyarihan sa lahat sa inyo pong pangalan. Aming pinakamamahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, kami po'y dadako, Diyos, na kung saan ito po ay ang pagbibigay ng special offering, O Diyos. Hallelujah. Na aming samot na langin, O Diyos, sa lahat ng kapatiran na magkakaloob, mahal na Panginoon, at buhos mo ang pagpapala na walang sapat na silid na sa kalalagyan, mahal na Panginoon, hallelujah. Pagpalain mo sila sa material, higit sa lahat sa spiritual na bagay, mahal na Panginoon, at ganoon din, mahal na Panginoon, sa mga kapatiran na walang maibigay dahil sa kawalan, O Diyos. Bigyan mo sila, at pagpalain mo sila, bigyan mo silang pagkakitaan, mahal na Panginoon, upang sunod sila rin ay makapagkaloob, mahal na Panginoon, na pasanin, lalo na sa proyektong pagpapagawa ng bubong, mahal na Panginoon. Pagpalain mo kaming lahat, O Diyos. Ito ang aming samot dalangin sa inyo pong pinakamakapangyarihang pangalang Jesus. Tumayo Amen. tayo.
Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Ang ating dakilang Diyos ang magpala. Amen. Sa mga mapagbigay na puso. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas mga minamahal. Ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Meron po ba tayong baguhan? Meron po bang bisita? At kung wala po mga minamahal, tuloy-tuloy na po tayo sa announcement. Sa kapahintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy niya. Amen. Ako po'y nagpapabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nakuko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Sa ating pong napakabait na pinakamamalapang Jesus po lamang ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Isang mapagpalang hapon po muli sa ating lahat sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At ating din pong ipinapabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole Almeda family. At hindi po natin makakalimutan ang mga iniwang turo, mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama dear. Amen. Sa mga beloved elders po, nakapiling po natin, praise the Lord, mga beloved viewers, sa ating pong live streaming, YouTube and Facebook, at kung meron po tayong bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamama na Panginoon Jesus. Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen? At narito po, mga minamahal, ang regular na pagdaraos ng gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa Barangay Baybay Mamarlao, along Palaming Road, mga minamahal, San Carlos City, Pangasinan Outreach sa tuwing araw ng Miyerkules, mga minamahal, amen? Magsisimula ng 1:00 hanggang 5:30 ng hapon at sa tuwing araw ng Biyernes, magsisimula ng 9:00 ng gabi at matatapos po ng 6:00 ng umaga ng Sabado at sa tuwing araw ng Linggo, magsisimula ng 9:00 ng umaga at matatapos po ng 3:00 o 4:00 ng hapon. Tuloy-tuloy pa rin po ang Bible study sa lugar ng Tibag, sa Binitis Residence po, mga minamahal. Amen? Sa tuwing araw po yan ng Martes, mga minamahal. Amen? Magsisimula ng 2:00 o 3:00 ng hapon, matatapos po ng 5:00 ng hapon, mga minamahal. Amen? At sa mga baguhan, lagi po tayong dumalo, mga minamahal, upang lumago yung ating pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya, yan po ay dumarating sa patuloy na pakikinig ng salita ng ating pinakamamalapang Diyos. At sa ating pagdalo, mga minamahal, atin pong isama, mga minamahal, yung ating mga loved ones, mga minamahal. Amen? Ating loved ones, mga kaibigan, yung ating pong mga kapitbahay, sharean po natin, mga minamahal, ng Word of God. Ating ibahagi, mga minamahal, yung ating libreng natanggap na pagpapala galing sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Amen? At meron po tayong counseling, mga minamahal, sa mga beloved brothers, dito po sa luhuran ng ating beloved ordained preacher. At sa mga beloved sisters, doon po sa kinaroroonan na ating beloved sister, Ate Vines here, mga minamahal, 5 piso, 10 piso, huwag po natin kalimutan idaan. Diyan po sa information, ihulog po natin para po yan sa TV program and radio program, mga minamahal. Amen? At huwag po natin kalimutan, muli, mga minamahal, manood tayo lagi ng programa ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa tuwing araw po yan ng Sabado, 10:30 ng gabi. At matatapos po yan ng madaling araw ng Linggo, mga minamahal. PTV4, mga minamahal. Amen? At meron pong lay hands pagkatapos po ng closing prayer. Diyan po sa ating kinaroonan ay manalangin na po tayo, magsisi na po tayo, mga minamahal. Amen? Bago po tayo pumunta sa harapan. At ang kabilin-bilinan ng ating pong dearly beloved parents in the Lord, mga minamahal, bilin ito ng ating dearly beloved parents in the Lord na wag po tayong umabsent, mga minamahal. Amen? Upang makatiyak ka, kung nais mong makatiyak sa iyong kaligtasan, wag kang umabsent. Lagi kang dumalo sa tuwing araw ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. At maging sa Martes, mga minamahal. Amen? Sabi nga po, more praising, more blessing. Mas marami kang oras sa gawain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Mas marami kang oras sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos, pagpapasalamat, pagsamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Mas marami kang pagpapala.
darating galing sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? At kung wala na po tayong nakalimutan, praise the Lord, tayo na po mga minamahal ay tumayong lahat at tayo na po'y magpasalamat sa ating dakilang Diyos sa tagumpay na ipinagkaloob po sa bawat isa sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? At narito po ang ating beloved elder, beloved brother Romy Benitez upang tayo po'y pangunahan sa ating pong closing prayer. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po. Tayo pong ating magkaisa na manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal na mapagpala, Diyos na magkapangyarihan sa lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, aming pinapaabot sa iyo, O Diyos, ang aming taus-pusong pasasalamat, Panginoon, sa tagumpay ng aming pananambahan sa hapong ito, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, na ang bawat yugto, Panginoon, ito'y iyong nilangisan, kalakip ng iyong kapangyarihan, Panginoon, sa mga magmula sa mga papuring awit at sa mga pinagpalang buhay na patuto, Panginoon, at sa pagbibigay ng ikaputhandog, Panginoon, na siyang susi ng masaganang pagpapala. Maraming salamat po, O Diyos, at higit sa lahat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aming napakinggan. Maraming salamat po, O Diyos, na ang aming narinig, Panginoon, na Ebanghelyo ng kaligtasan ito ilagay mo sa matabang bahagi ng aming mga puso, Panginoon, ang salitang ito, O Diyos, ito'y pagkain ng aming nagugutom na kaluluwa, O Diyos, at dalangin po namin na patuloy mong panghawakan ang bawat isa sa amin upang ang bawat isa na narito ay hindi mahiwalay sa iyong banal na presensya, Panginoon. Salamat po, O Diyos, at sa kung paano mo kami dinako ng maluwalhati sa lugar na ito, Panginoon. Ganon din po sa aming pag-uwi, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, Panginoon. Patuloy mong panghawakan ang bawat isa sa amin, ilayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, ilayo sa lahat ng uri ng karamdaman, lalong-lalong na sa COVID-19, Panginoon. Ang proteksyon, ang manatili sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. At muli-muli kaming idako sa lugar na ito upang ikaw ay aming sambahin sa Espiritu at sa katotohanan, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin at sa iyo lang namin binabalik ang lahat ng papuri, pagsambat, pagdakila sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito pong aming dalangin. Amen and amen. Praise the Lord.